No? Kung wala pang release sa district, paano i-bid out ng district yun? Eh, wala ngang pondo. What the heck is going on? Di ba? Kasi, nothing is front for the country. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? It is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Giit ni Puno, hindi naman niya pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw niya itong umaksyon. I love the House Speaker, but he is not doing what he is supposed to do. Nilinaw rin ni Puno na walang kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang posibleng pagkalas ng partido sa mayorya. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'di ba? Partido namin 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado? Iyon mga kababayan, nagkakagulo na po, nagbabalintungan na itong House of Crooks. Sapagkat ngayon pa lang ay nakikita na po natin ang isang maliwanag na sitwasyon ngayon. Ano ito? Basura po talaga itong kanilang impeachment. At tulad ng nauna nilang ipinail nung nakaraang 2025, same din po ang kakahinatnan nito, mga kababayan. Sapagkat ngayon, ang lupit po, ang tindi po ng sagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ang nagpaguho sa pangarap nila Kuke, mga kababayan. Grabe po ang sagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Bukod dyan sa sagot na yan, narinig nyo mismo dito kay Puno, no? Sila mismo ang unang nag-initiate ng impeachment na yon. At ngayon, hindi na sila sang-ayon, mga kababayan. Ano ito? Para tandaan na ba ito na nagbabalot-balot na ng naghahanda na ng pwesto nang makasiguro naman pagdating ng 2028 alam na des, mga kababayan, hindi sila masyado mapag-initan ni President Sara Duterte. Matibay na ebidensya, yan ang hinihingi ng mga kongresistang bahagi ng National Unity Party o NUP sa House Committee on Justice patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, matibay na ebidensya ang hiling ng NUP. At yung NUP na yan, nandyan po mga kababayan, si Valeriano. Matatandaan po ninyo, si Valeriano lang po naman, mga kababayan, ang doon po sa kanya nagmula yung impeachment laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung kanyang pagsasalita noon, yung tumayo siya, nag-privilege speech ata siya, doon po nag-umpisa ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ngayon, andyan siya sa NUP at tila baga naghahanap siya ng mas matibay na ebidensya. Ano ang ibig sabihin nito, mga kababayan? Yan po ngayon ang ating tatalakayin sa reaction videong ito. At nakakatuwa po dahil dito po sa sagot na maririnig natin sa abogado rin po mismo. Nako po, ako siguro sa mga kampo nito nila Koke, huwag nila itong pakinggan ang abogado na ito. Kasi pag nakapakinggan po nila, masasabi po nila, lalo po silang panghinaan ng mga kababayan loob, no? Lalo po silang mapanghinaan ng loob. Pero sa atin pong mga nagmamahal sa mga Duterte, kailangan nyo pong patapusin, panuorin ang buong bidyong ito at i-like at i-share pa ninyo. Bakit? Worth it po ito ngayon, mga kababayan. Maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator at mga DDS organic supporters. Alright, mga kababayan, wala pong bayad yan. Hindi po kayo mababawasan ng pera sa bulsa. Puntahan na po natin ang mga detalye nito, mga kababayan. Ang NUP na po mismo ang humiling ng kailangan may matibay daw pong ebidensya laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat pag hindi daw po makakita sila ng matibay na ebidensya, ay buboto po sila para ibasura po itong impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Panoorin natin. Kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, muli ngang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan
ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng Vice kung kulang ang ebidensyang maipapakita sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng Vice ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw kung manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Bukod pa riyan, dapat din daw maiging suriin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng Vice, tulad ng mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga, maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahain sa impeachment proceedings. Makatutulong ang mga ebidensya para malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa Vice. Sa kabila niyan, nire-respeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong araw maipapasa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon sa House Justice Committee ukol sa dalawang natirang reklamo laban sa kanya. Ngayon kasi ang deadline para nga sa kanyang response ukol dito. Cheryl. Amy, kung hindi makumbinsi ang NUP, ilang miyembro ang pinag-uusapan natin dito? At saka solid ba silang boboto? So far, Cheryl, ang narinig lang natin ay yung 5 members nga nitong National Unity Party. May nilabas pa rin naman silang pahayag na may kanya-kanya pa rin naman daw opinion itong mga mambabatas na nasa National Unity Party. Pero majority, Cheryl, katulad na nga rin narinig natin, nakasama din dun sa press conference ng NUP kanina, kabilang si Deputy Speaker Ronnie Puno, maging si Quezon City Representative Franz Pumarin, ay sinasabi na matibay na ebidensya daw talaga ang kinakailangan para ma-withstand nga itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Magtatapos ngayong araw ng Lunes, March 16 ang palugit kay Vice President. Hello mga kababayan, naghang yata ang ating signal. Nandiyan pa tayo? Ha? Naghang lang yata, wait lang ha. Oo, pero sumagot na po si BP Inday Sara mga kababayan, pero ang sagot po ni BP Inday Sara ay anong oras? 4:30 po ng hapon. Parang nagkatotoo mga kababayan yung atin po ritong hinala nasabi natin, sana pag sumagot si BP Inday last hour na, last minute, para para lalo pa silang atake sa sakit ng puso. Kasi nga, excited to mga ito na wag sumagot si BP Inday para magtuloy-tuloy na sila ng kanilang kabulastugan, di ba mga kababayan? Oh, gusto na nila talaga gusto na nilang idire-diretso na yan, no? Pero bago nyo idire-diretso yan, ito muna ang mangyayari diyan. Mga kababayan. So, sumagot na po si Vice President Inday Sara. Alam na po natin na lahat, sumagot na si Vice President Sara Duterte. At ang sagot niya, ang aalamin natin. Ano ang isinagot ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na alas 4:30 sumagot na tila baga na napanood yata ni Vice President Sara ang ating vlog noon na sinasabi natin na pag sumagot si VP Inday, sana mga bandang patapos na ang oras or kaya last hour na, last minute na. Para lalong sumakit, para lalong makulot ang kalbo si Koke, mga kababayan, di ba? Si Koke yon, hindi naman kulot si Radon, hindi naman din siya kalbo, di ba? Si Koke kalbo. Di ba mga kababayan? Para lalong makulot ang kalot ni Koke, ano ba yan? Ngayon mga kababayan, itong sagot ni VP Inday Sara Duterte ang nagpasakit, ang nagpalagay ng nagkaroon sa kanila ng cancer. Grabe po ito mga kababayan. Tapos ito na po talaga masasabi natin, tapos na ang boxing. Impeachment 2.0 po ang kalabasan nito. Same sa dati. Panoorin po natin uli si Attorney Bueno, mga kababayan. Ito po ang sagot ni Vice President Inday Sara Duterte kahapon
at ito ngayon ay kanyang tatalakayin kung ano ba ang ibig sabihin ng sagot ni VP Inday dito sa kanya sa pagsagot niya kahapon sa kanyang impeachment. Panoorin natin. Sa mga hindi pa subscribers ni Attorney Bueno, ay subscribe nyo na po yan mga kababayan. Dahil hindi ko naman po tiyak kung saan po ito, no? Mukhang neutral naman po si Attorney. Kaya mas maganda po dito sa mga neutral tayo makinig, no? Or kumuha ng mga ng mga lalo na legal advice, no? Or legal na mga analysis. Kasi napakaganda po, no? Dahil nga po sa ito ay neutral. So maaari ang sasabihin nito po pwedeng pumabor or pumabor or hindi pabor kay VP Sara or pabor kay sa kalaban ni VP Sara. 'Di ba mga kababayan? So napakaganda nito. Kaya good job yan, Attorney Bueno. Dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayube sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang Tingnan nyo sino yung nagsasabi ng kayubi, 'di ba? Si Auntie Claire ninyo, 'di ba? Ganito rin yung sinasabi. So masasabi natin ito si Attorney Bueno, hindi naman po natin binabash, no? Sa tingin ko naman, neutral naman siya. Kung ano lang talaga ang nasa sa batas, yun yung kanyang sinasabi. 'Di ba? So dahil diyan, saludo ako sa kanya. inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At kanina nga po, hapon, alas 4:30, ay naghain na po ang ating Vice Presidente ng ANSER, Ad Cotalam. Yon mga kababayan, ayan na naman si Ad Cotalam na yan. Ito po talaga ang isa sa mga sagot, no? Yung mga term na ito, itong dalawa, tandaan po nyo itong mga kababayan, Ad Cotalam at saka certiorari or certioraray. Certiorari. Kung ano man, kiray, kung ano man. Basta, certiorari or certiorari at Ad Cotalam. Itong dalawang mga term na ito ng batas ay matagal ko na po naririnig at madalas ko po itong naririnig. Ano ba ang mga meaning nito? Ano ba ang mga implikasyon nito pag ito yung ginagamit diyan nga po sa usapan tungkol sa batas. Kayube. Kayube Express. Tuloy natin. Sa House Committee on Justice. To be exact, March 16 po nang sumagot ang ating pong Vice President. March 16 at saka 4:30 PM, no? Sa mga kababayan po natin na mga baka mainis kayo dahil pinuputol-putol ko si Attorney, pwede nyo pong direktahan puntahan ng kanyang channel. Ayun po, i-like na natin, no? Nakasubscribe po tayo diyan, no? Ayan, no? Naka-bill all. Tingnan nyo mga kababayan na naka-bill all. Ayun, no? Yun yung sinasabi natin, naka-bill all. Para maano kayo. Ayan, no? Ayan, may all, oh, may all. Dito po kayo sa all para pagka mag-upload po tayo or si Attorney, pag naka-bill all kayo, magpa-pop up kaagad ang video, no? Ito ngayon, tuloy natin. So, nilike ko na, ha? Tunay na yung like. Para courtesy na rin kay Attorney dahil nga po sa hinihiram naman natin ang kanyang video. Ngayon, sasabihin ng iba, bakit mo ba pinuputol-putol? Pabayaan mo si Attorney sabihin niyang buo, no? Hindi po pwede kasi baka i-copyright po tayo ng Attorney. Nagluloko na naman tayo, no? Nagluloko naman itong internet natin. Hindi po pwede mga kababayan kasi nga po si Attorney ay baka i-copyright tayo pagka hindi po natin bigyan ng time to time na reaction. Okay? Sige, tuloy. Ito po ay isang mahalagang legal strategy on the part of the Vice President. Sa madaling salita, ito ay pagpapakita sa korte o committee ng may pag-iingat. Yon, isa po itong mahalaga po palang ginawa ni VP Inday Sara. Kasi pagpapakita daw po ito ng pag-iingat, no, na kanyang ginawa. Ano ba ito? Bakit ganito ang ginawa ni VP Inday? Okay, so ito po ang ating Anyway mga kababayan, kung nabubuisit po kayo, naiinis po kayo dahil pinuputol-putol ko si Attorney, yun nga, puntahan nyo po ang channel na Attorney pagka gusto nyo pong diretsyo, no? Attorney Bueno, The Law and Beyond, sabi niya, yung kanyang channel. Diretso po kayo doon mga kababayan. Pero dito po kasi sa atin, kung mga reaction video po tayo sa kanyang video, kailangan po natin putol-putulin. Yun po yung batas ni YouTube at kailangan po natin sumunod. Pag hindi po ka susunod dyan, makaka-copyright po ako. Okay?
ipapaliwanag sa episode na to at kung ano ang magiging legal na epekto nito sa kasong impeachment laban sa Vice Presidente. Alam niyo po, dito ay sinasabi ng Vice Presidente na hindi niya kinikilala ang kapangyarihan o jurisdiction ng House Committee on Justice. Kapag nag-file kasi ng ad coetelam, ang mensaheng ipinararating ni Vice President ay ganito: sasagot ako sa mga paratang ninyo, pero hindi ibig sabihin ito ay kinikilala ko na may karapatan kayong i-impeach ako. Okay? So, bakit yan ginagawa? Kasi kung sasagot siya ng direkta ng walang ad coetelam, pwedeng sabihin ng House na tinanggap na niya ang kanilang jurisdiction. Sa madalit sabi mga kababayan, nag-iingat po si Vice President Inday Sara Duterte. Ito na nga yung lagi natin naririnig din, no? Ito palang ad coetelam na ito ay parang ganito ang isang mababaw na explanation o pagkakaunawa ko, no? Granting without accepting, no? Sumasagot ako, ngunit hindi ko ibig sabihin na tinatanggap ko na ang akusasyon mo laban sa akin. Ganun pala yun mga kababayan. Granting without accepting. Okay, so sa pamamagitan nito, pinipreserve o itinatalaga niya ang kanyang karapatan na questionin ang legalidad ng proseso sa ibang pagkakataon. Okay? So sa batas, kapag hindi ka naghain ng sagot o hindi ka lumitaw, pwedeng sabihin na waive na ang iyong mga depensa. Ngayon, sa pag-file ng answer ad coetelam, nakakapaglatag siya ng depensa laban sa mga reklamo tulad nung issue ng confidential funds, di ba? So dito hindi niya nababaliwala ang kanyang argumentong labag sa konstitusyon ang mismong impeachment proceedings. Okay, so diskarte yan ng mga abogado. Ito Si Vice President Sara Duterte ay abogada po. Kaya mayroon po siyang discarding pang abogada. Bukod pa dyan, 16 pong mga batikang abogada ang nasa team ni Vice President Inday Sara. Kaya 17 abogada, grabe kayo, tapos ganun-ganun na lang ninyo mapapataob. Naku po, parang ang hirap yata, no? Mabuti kung puro dilampara lang ito. Lahat yata ito di kampanilya, di ba mga kababayan? pinapaliwanag natin to para maintindihan ninyo kung paano dumiskarte yung mga legal advisors or legal team ng ating pangalawang Pangulo. No, para kasi alam na natin yung diskarte ng prosecution dito dahil sa mga nakaraang impeachment complaints na isinampang laban sa kanya last year. Ngayon fokusan natin yung depensa, yung defense, yung strategy ng defense dito. Okay? So ito yung pinaka-importanting epekto. Yung ad coetelam ay paghahanda po to para sa pag-akyat sa Supreme Court. Paktay ka diha mga kababayan. Bukod pa pala sa sinasabing mababaw nating naintindihan na ito ay granting without accepting o tinatanggap niya ngunit nag-iingat, naka-reserve pala yan papunta dito sa Supreme Court. Ang sakit sa bangs. Mga kababayan. Naalala nyo, di ba? Supreme Court din ang dumali nung nakaraan sa impeachment nila, di ba? Tuloy. Ito na-discuss natin to last week Diba? tungkol sa ad coetelam. Sabi ko, ito preparatory act to, no? Kung itutuloy ng House of Representatives ang impeachment despite her objections, pwedeng sabihin ng kanyang mga abogado, sa Supreme Court na tayo mag-uusap.
Paktay ka diha, bloodbath na bloodbath talaga. Ito yung mga sinasabi ninyo na bloodbath. Eh may mga tanga, mga BMR, may mga tanga eh. Sasabihin nila, akala ko ba si BP Sara gustong-gusto ng bloodbath? Alam mo, kaya hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng bloodbath ni BP Sara kasi tanga ka. Di ba? Di ba mga kababayan? Ay, iingot-ingot ka kasi kaya hindi mo maintindihan. Pero, ito yon part ng bloodbath yan. Kasi kailangan, biruin mo ba naman? Ha? 32 milyon na mga Pilipino ang nagluklok kay VP Inday Sara. Tapos, patatalsikin lang siya. Sandali ha, 32 milyon mga Pilipino na nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Patatalsikin lang siya ng iilang mga crocs na magdanakaw ng buwis ng ating bansa. Hindi mo ba kailangan ng bloodbath dyan? Kailangan. Para ano? Para itong mga vampira ng kaban ng bayan, ang isuka naman nila yung mga sinipsip nilang dugo or yung buwis ng bayan. Tuloy. Nag-object na po kami, yung nasasabihin nila sa Supreme Court mula pa nung una via ad coetam. Kaya may karapatan kaming humingi ng certiorari or certiorari Ayan. o utos para itigil ang proseso dahil sa grave abuse of discretion. Yan po ang diskarte ng defense dyan. Dagdag ko lang nga mga kababayan, bagamat hindi na siguro tatalakayin ni attorney dito yung ibig sabihin ng certiorari or certiorari. Sa mga ngayon pa lang din, natalakay ko na ito nung mga nakarampang video kay Bantag pa. Ang certiorari mga kababayan, isa pala yan, yung parang hindi ka na pinapakinggan dito sa mababang korte, hindi mo kailangan magpunta sa Court of Appeals. Direkto ka na sa Korte Suprema. Yan pala yung certiorari, parang shortcut yan na move. Para bang ganito, sa regional trial court, sa RTC, talo ka. Tapos pag i-appeal mo pa rin, talo ka pa rin. Alam mo yun, mararamdaman mo. Wala kang nakikitang ipapanalo. So gagawin mo na lang, isi-certiorari mo na or certiorari para diretso na sa Supreme Court. Hindi mo na aantayin pa na magdesisyon yung Court of Appeals na alam mo namang talo ka. So direkta ka na doon. Yun ang mga nauna na natin din aksyonan ng mga kababayan. Attorney din ang pinanggalingan noon. Tuloy. So, madalas gamitin ng ad coetam kapag naniniwala ang kampo ng respondent na may nauna ng impeachment complaint na na-file sa loob ng 1 taon. Yan. So, 1 year parole na naman tayo dito. So, sa paggamit ng ad coetam, hindi nila ina-activate ang bagong proseso bilang isang valid na proceeding. Yun. Sinasagot lang nila ito para sa proteksyon habang iniintay ang desisyon kung valid ba ang reklamo. Okay? So, parang parang mauuwi yata sa wala. No? Sana wag naman. Ayan mga kababayan. Ito sinasabi ko sa inyo, ito si attorney, neutral ito. Kasi hindi, diba sabi nga niya, sana wag naman. Parang siya mismo, nalulungkot na siya, no? Parang mauuwi yata sa wala. Pansinin niyo mga kababayan yung kanyang niya, attorney dito, no? Hindi ko po binabash attorney ha, nirerespeto ko po. At napakahusay nga niya rito mag-analisa eh. Naipapakita niya po na neutral talaga siya, wala siyang pinapanigan dito. Kasi sinasabi niya talaga na itong nangyayari dito sa kay BP Inday Sara, yung pag-file niya ng ad coetam, parang mauuwi ito sa wala. 'Di ba? Tuloy natin. Ako, lahat naman tayo, halos maraming Pilipino, mamamayan, gustong matuloy ito para masagot na lahat yung isyong nakapalibot kay Vice President kung totoo bang winaldas niya yung confidential funds na yan at kung ano-ano pang akusasyon laban sa kanya. So, ang ad coetam may parang pagsasabi ng narito ako para sumagot, para hindi nyo sabihin ako'y walang pakialam, pero with reservations. Di ba? With reservations ito.
Naninindigan pa rin ako na illegal ang ginagawa nyo at gagamitin ko itong reserba para ipatigil kayo sa Korte Suprema. Yan po ang ibig sabihin kung bakit nung unang-una nag-file siya ng appearance ad cotelam, ngayon naman answer ad cotelam. Okay? So, ano ang kahalagahan nitong ad cotelam kay Vice President Sara Duterte? Hindi lang to simpleng Latin na word, ha? Bago ni Atty. Sabihin niya, nabanggit kanina na Torres, sinasabi niya na marami naman mga Pilipino, tama kayo dyan sir, marami naman din kasi 2 or more, ay marami na yan. Pero mas marami pong mga Pilipino, lalo ng 32 milyong Pilipino, ang hindi po naniniwala dyan. At katunayan, back up po yan ng trust ratings ni Vice President Inday Sara Duterte. Mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay naniniwala, no? At malaki ang paniniwala, ang tiwala kay Vice President Sara Duterte. May survey pong lumabas mga kababayan. Well, mamaya. So, ang puna ko lang ay hindi ako kasali doon sa interesado. At saka dito, sabi ni attorney kasi na para once and for all masagot na ni VP Inday Sara, no? Marami ang mga nag-aabang ng mga Pilipino para masagot na ni Vice President Sara itong impeachment, kung totoo ba talaga na mayroon siyang winaldas na ganito, totoo ba si kung sino-sino ng mga pinaninira kay VP Inday, para masagot na rin. Well, ito na nga ang ginagawang saan ba yung dapat na pagsagot? Di ba dapat idaan sa legal, attorney? At ito, part po ito ng pagsagot ni VP Inday. Hindi ko po mas tinatalinuhan si attorney, ha. Again, wala pa akong kwenta in terms dito kay attorney. Attorney po yan, di po tayo attorney. Pero para sa akin, yung sinasabi niya rito na para masagot na rin, no? Marami naghihintay para masagot ni VP Inday. Para once and for all, makita ng taong bayan na sinagot ni VP Inday. Part nga po ito Di ba mga kababayan? Part ito ng pagsagot. Kasi nga po, paano ka sasagot kung una pa lang ay mali na itong ginagawang proseso? Di ba dapat yun muna ang unahin? Tama hindi? Di ba yan ang ginagawa ng NBI ngayon mga kababayan? Di ba ganyan ang parang gustong gawin ni Lacson? Ha? Ayaw niya munang puntahan ang mga witness, ayaw niya munang ipatawag, kasi nga, ino-scrutinize muna nila ang mga pagkatao ng mga witness. Di ba parang ganito lang din ito? Tama mga kababayan, hindi? I don't know kung mali ang pagkakaunawa ko, or kung nagets ninyo, paki-comment nyo nga mga kababayan kung nagets nyo yung paliwanag ko tungkol dito. Para kasi sa akin, part na ito. At kauti lang man ang sagot ni VP Inday, kay Sir Chorari man yan, sumagot si VP Inday. Lahat yan sinagot niya. At part ito. So anong sasabihin natin? Halimbawa lang ako naman naniniwala rin na magtutuloy-tuloy ito na mabaliwala itong kay VP Inday. Halimbawa lang na mabasura ito ng impeachment, sasabihin ng iba, ay, akala ko ba bloodbath? Akala ko ba gustong sagutin ni VP Inday? Hindi pa ba sagot yun? Sinagot nga niya . Sino ba ang nagdesisyon? Sino ba ang nagsabing wag nyo nang ituloy? Di ba Supreme Court? Hindi kasalanan ni VP Inday yun. Nag-gets nyo po ang punto ko mga kababayan? Okay, tuloy natin si attorney. Napaka-importante ng ad cotelam dahil ito ang nagsisilbing legal shield ni Vice President Sara Duterte laban sa isang prosesong sa tingin ng kanyang kampo. Sa tingin ng kanyang kampo ay depektibo at labag sa konstitusyon. Ulitin ko sa tingin kasi ng kanyang kampo ay depektibo at labag sa konstitusyon. Hindi sa tingin natin kasi pinapaliwanag lang natin yung ad cotelam. Okay? So, ano mangyayari kung hindi siya sasagot ng mayroong nakadok? Yan yung mga kababayan. Yan yung gusto ko dito kay attorney. Naipapakita niya
sa kanyang mga viewers at sa atin lahat, mapa Duterte ka man supporters, mapa BBM ka man, kahit ano ka pang supporters, na ipapakita ni attorney yung sakto lang. Kaya itong ganitong klase mga attorney, ito yung mga magagandang napupunta dyan sa Supreme Court, nagiging judge, katulad niya ngayon Tikler sana, no? Ito yung mahusay, ito yung mga magaganda kasi nga, ewan ko kabayan ha, nagiging makulit ako dito pero ramdam ko hindi siya hindi to siya DD supporters. Mana pa siguro baka nga supporter pa ito ng admin, di ba? Pero kahit kanino man siya supporter, mga kababayan, nararamdaman ko yung pagiging neutral ni attorney. Napansin nyo? Kaya saludo ako sa iyo, attorney ha. Pinapaliwanag lang niya rito kung ano talaga ang ad cautilam. Kasi pinapaliwanag lang natin yung ad cautelam. Okay? So, anong mangyayari kung hindi siya sasagot ng mayroong nakaduktong na ad cautelam? Kung sasagot siya ng wala nito, parang inamin na rin niya na valid ang jurisdiction ng House Committee on Justice. Mga kababayan, yun pala ang kahalagahan ng ad cautilam. Kasi pagka hindi niya linagyan nun, inaamin niya na lahat ng kabulastugan ng Committee on Justice ay totoo. Di ba? At hindi niya nakukwestiyonin si Ngipin Jokno at si Jokno, di ba mga kababayan? Di ba sabi ni Jokno, nagpapasubpi na sila ng mga ebidensya pa kay BP Sara. Anong klaseng kalukuhan yan? Ipinasan nyo na dyan eh. Sinabi nyo na sufficient in substance na nga. Bakit? Humihingi pa kayo ng ebidensya mismo kay BP Sara. Anong kalukuhan yan? Kaya yan nga, linalagyan ng ad cautilam. Dahil dyan, tuloy. Maliwanag yan, ha? So, sa pamamagitan ng ad cautelam, makakapagsumiti siya ng depensa. Gaya ng ano? Gaya ng pag-deny sa mga paratang ni Ramil Madriaga at issue sa confidential funds, no, nang hindi na babaliwala ang kanyang karapatang questionin ang legalidad ng buong impeachment. Okay? So, ang ad cautelam ang nagpapanatili ng kanyang standing para muling umapela sa Korte Suprema. Yan ang mabigat dyan. Dahil nag-object na siya sa simula pa lamang, di ba? Nag-object na si BP Sara via appearance ad cautelam. Mas madali niyang mapapatunayan sa Supreme Court na may grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction ang House of Representatives kung itutuloy nila ang proseso sa kabila ng mga procedure, yung procedural violations gaya ng Ano? Again, 1-year bar rule. Di ba mga kababayan, natalakay na rin, ito mismo si attorney nagtalakay noon, yung 1-year bar rule. At di ba, may sampul pa nga siya rito na para kang mayroong isang bulok na kamatis, hinalo mo sa isang basket na may mga kamatis, ang isang bulok na kamatis sa sariwang kamatis, sa isang basket, hinalo mo, bulok na lahat yun. Ganito na naman ang ginawa nila dito sa ikalawang impeachment kay VP Inday Sara Duterte. Sa mga hindi pa po nakapanood noon, manaring balikan nyo po. Balikan nyo po yung isang ano ko noon at balikan nyo rin kay attorney. Ang ganda mga kababayan. Kaya tingnan nyo sa attorney, oh. Natatawa dito mga kababayan eh. Kasi nga, reserbado ang sagot ni VP Inday na tila baga nakikita na natin magbabalik magiging basura 2.0 itong impeachment niya. Dahil same din ang mangyari mga kababayan, same din ang nangyari, no?
So tuloy, ito ha, kaya inurong ko lang ng konti kasi natuwa lang ako mga kabayan, natuwa din kasi si attorney. Parang naalala siguro ng attorney na, ito na yun eh. Ito yung sinasabi ko na sa inyo noon. Mangyayari na naman ito, tuloy. Yung procedural violations, Procedural, di ba? Apat Gaya silang, ng? apat na beses silang file ng impeachment. again, 1-year bar rule. Yan ang mahirap dyan. So, pinapakita nito na hindi siya umiilag sa hustisya. Bemar, paano mo nasabi na magkakaroon na naman ng 1-year bar rule? Yung ito nga yung impeachment na isinampa kay BP Inday. Tandaan nyo mga kababayan, yung unang impeachment, dinesisyonan po yun ng Supreme Court ng February 6. Pwede na kayo mag-file. Ano ang ginawa nitong mga makabayad block? February 2. 4 na impeachment, 2 na lang ngayon yung natira doon sa consolidation. Kinonsolidate nila ang lahat. Kaya nga, yung 3, sabihin na lang natin, matinong sariwang kamatis, sinamahan nila ng bulok, isa, nabulok lahat. Yan po yun, kinonsolidate po yun eh. Pinaliwanag po na yun na attorney yan noon at naiano na rin natin dito. Kaya si attorney talaga natatawang medyo may himig ng lungkot dahil ang procedure, ang ginawa nitong mga abuso. Dahil sumasagot siya sa mga akusasyon. No? Ayan, nag-submit ng answer. May ad cotelem nga lang. Pero hindi rin siya nagpapa-under sa isang prosesong itinuturing niyang double standard o pamumulitika lamang. Sa madaling salita, ang ad cotelem ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumaban sa dalawang arena. Sa Congress, kung saan tinitingnan ng ebidensya, no? During the House Committee on Justice, tinitingnan na yan kasi, di ba? At sa Supreme Court, kung saan tinitignan ang pagsunod, sa saligang batas. Okay? So, malinaw po ba ang ating paliwanag tungkol sa ad cotelem, appearance ad cotelem, at ngayon naman, answer ad cotelem. So hanggang dito na lamang po. Sana po may natutunan kayong bago tungkol sa batas at abangan nyo muli ang aking vlog sa susunod na episode. Bukas, meron na naman tayo. Tingnan natin kung ano magiging update sa politika at sa mga umiiral na batas sa ating bansa. Maraming salamat. Marami din salamat po sa iyo, Attorney Bueno. Ganda talaga ng paliwanag ng Attorney Bueno, mga kababayan. Kung ako sa mga congressman, lalo na kay Cookie, huwag siya manood dito kay Attorney Bueno. Baka atakihin pa siya, no? Kasi, ako sa pagkakaintindi ko, no? Kaya medyo natatawa-tawa na lang si Attorney Bueno kasi mukhang magiging basura 2.0 ito uli. Dahil same-same mga kababayan. Kaya yan ang sinasabi natin dito. Ha? Same-same lang po, basura uli. At itong sagot ni Vice President Inday Sara Duterte na ad cautelam, ito na po ang magtutuldok dito. Sisilyuhan po yan para may tuloy-tuloy na po sa dam site yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Palakpakan natin mga kababayan si Attorney Rene Bueno, no, sa kanyang mga napakagandang paliwanag patungkol dito. Alam nyo, maganda na, mabuti na lang may mga ganito tayo mga abogado, no, na mga matitino din. Kasi marami tayong mga abogado, pinanganak sa dekada 80-80. Alam nyo ba yung dekada 80-80? Katulad ni Gadon, di ba? Disbar. Abogago eh. Kung hindi ka ba naman abogago, disbar ka ba naman eh, di ba? Ayan mga kababayan. So, at aside from that, no, na magiging 2.0 mababasura lang ito dahil same-same lang na pong ginawa nila eh. 4 po kasi ang pinail nila. At pinail pa nila ito sa maling panahon, February 2. Wala naman po sinabi ang Supreme Court na pwede nyo nang i-file yan February 2. Wala eh. February 6 po ang didesisyonan nila eh. Di ba? So dahil dyan mga kababayan,
ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte ay ipapadismiss na po ito. Kasi wala, basura no? Justice Committee sa impeachment complex. 4:30 p.m. ng Lunes, March 16, 2026, ipinadala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang answer ad cautelam o answer with caution sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa nakasaad sa tugon ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto sa answer ad cautelam ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayon din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Duterte na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. Ang nilagay natin doon briefly, no, though I don't want to go into the details, briefly we indicated there due process issues, no, double standards pagdating doon sa naging assessment in terms of sufficiency in form and substance pagdating doon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging determination pagdating naman sa impeachment complaints laban sa ating Vice Presidente. Nabanggit din sa tugon ng kampo ng Vice Presidente ang pagkwestiyon sa constitutionality ng impeachment proceedings ng House Justice Panel at mga alegasyong walang batayan at hindi pasok sa impeachable offense. Kabilang na ang mga akusasyong pagpasok sa isang kontrata upang pumaslang, maling paggamit ng confidential funds at hindi tamang pagdedeklara ng yaman at ari-arian. Well, basically po, no, pagdating sa answer out cautelam, we basically just put in yung aming defenses. Mostly, meron kaming issue doon on the constitutionality of the proceedings. And aside from that, yung ano rin po, no, yung aming assertion na wala pong ultimate facts, yung naging laman ng mga complaints, and therefore, there's really nothing to answer. Giit naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, House Justice Panel member, hindi direktang tinutugunan ng answer ad cautelam ng Vice Presidente ang mga alegasyong nakasaad sa 2 reklamong impeachment. Imbis na sagutin ang mga alegasyon, tinangkaan niyang kwestiyonin nito ang proseso ng impeachment batay sa malabong interpretation ng due process at konsepto ng ultimate facts sa mga reklamong impeachment. Samantala, batay sa panuntunan ng Kamara, may 3 araw ang complainant sa reklamong impeachment para mag-reply. Oras na Kapal na mukha mo, Ridon, ikaw pa talaga yung magsasabing tama ang prosesong ginawa nyo? Ugok! Baka tama sa malita, di ba? Yung ibang mga kasamahan mo dyan na nagpapa-impeach kay BP Inday ay sangkot doon sa sinasabing di umano tumanggap na mga mali-malitang milyon-milyones na pera ng bayan. Yan yung ipaliwanag ninyo sa Congress. Bakit wala sa inyo nagpapaliwanag dyan? Dahil ba mga kasamahan ninyo? Ayon yan sa dating mga sundalo. 18 yan. Bakit wala man lang sa inyong isa dyan? Oy, sandali. Para kami sa bayan, itong ginagawa namin. Kaya nga namin pinapa-impeach si Inday Sara, Vice President Sara, kasi nga, mayroon siyang ninakaw na pera. Itong mga kasama namin may ninakaw din. Ayon doon sa mga may nagtuturo 18 ito. Hindi po pwedeng pinaniwalaan natin si Madriaga na nag-iisa lang eh. Nakakulong pa yun, kriminal pa yun. Dahil minsan na yun nakatulan. At ang malupit pa mga kababayan, same case. Ang kinasasangkutan ni Madriaga. Nahatulan na dati. Ngayon, andyan uli nakakulong dahil same na kaso. Kidnap for ransom. Pagnanakaw. Ay, hindi pala. Hindi pala basta pagnanakaw. Krimen ng pangingidnap para ipatubos. Naniniwala kayo. Di ba? Di ba, isa nga yan sa mga ninyo kung bakit final nyo yung impeachment na yan? Dahil dyan. Kaya nga yan din ang inangalan ni Puno eh. Nakakampi ninyo. Ayaw na rin nga sa inyo dahil walang nakitang ebidensya eh. Maliwanag, Ridon, kamukha naman kayo eh. At saka magkasing isip kayo eh. Di ba? Maliwanag, politika, at maling due process. Dito naman kayo sanay eh. Sa maling due process. Di ba yung pagkidnap kay Tatay Digong, maling due process din yun. Due process sa inyo.
Pero sa totoo, sa buong mundo, mali. Pati nga international eh. Kaya ang manda talaga kayo. Wag na wag lang ninyong sa bagay, hindi nyo mga mapipigilan talaga. Mayroon talagang Duterte na makakaupo. Nakatikim na ang taong bayan ng magandang pamumuno ng Duterte. Maniwala kayo sa hindi. Yung Marcos nga eh, na nakatikim sa matinding pagpapahirap sa mga Pilipino, nakabalik pa eh. Duterte pa kaya? Sa bagay, sabi ng iba, alam nyo kung si BBM ang naging presidente nung panahon ng pandemic, wala na tayo sanang problema eh. Bakit daw? May joke-joke lang naman daw ito mga kababayan. Bakit daw? Kasi patay na tayo lahat. Di ba? So wala tayong problema. Ano pa bang problemahan natin? Hindi na natin alam. Di ba? Tama hindi? Hindi, joke lang daw yun mga kababayan. Nairagdag lang natin. Yan mga kababayan. Tingnan nyo nga itong NUP, oh. Wala silang nakikita. No? Wala silang nakikita na basihan dito. Kaya nga, kakalas na sila. Kakalas na sila dyan. Oh. Wala silang nakitang matibay na ebidensya eh. Yan ang hinihingi ng mga matibay na ebidensya. Yan ang hinihingi ng mga kongresistang bahagi ng National Unity Party o NUP sa House Committee on Justice patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Cheryl, muli ngang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan ng matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng bise kung kulang ang ebidensyang maipapakita sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng bise ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw kung manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Di ba mga kababayan, kasamahan mo rin ridon ang nagsasabi ngayon, no, na maglabas kayo ng matibay na ebidensya, hindi yung si BP Sara pa talaga ang gusto nyong pagkuhanan ng ebidensya. Nakatulad ng sinasabi ni Jokno, ngipin Jokno, ginujoke nyo lang. At ito pa, hindi lang ito basta dating kasamahan mga kababayan. Ito mismo, itong si Valeriano, dahil dito kay Valeriano kaya nagkaroon ng unang impeachment. At ngayon, nandito si Valeriano, ayaw niya na sa impeachment na yan kasi wala na po eh. Alam na po nila wala pong matibay na ebidensya eh. Walang basihan. Di ba? Kaya ayaw na nila mga kababayan. Bukod pa riyan, dapat din daw maiging suriin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng bise. Tulad ng mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga, maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahain sa impeachment proceedings. Makatutulong ang mga ebidensya para malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa bise. Sa kabila niyan, nirerespeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong araw maipapasa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tugon sa House Justice Committee ukol sa dalawang natirang reklamo laban sa Ito mga kababayan, wala pa po, sa oras na siguro ito nang nire-record nila yan, hindi pa alas 4:30 kasi alas 4:30 po nagsumiti si Vice President Inday Sara Duterte. Yan nga po. At yun nga yung natalakay na natin at kautilam nga po ang dinagdag dito. Nakatunayan, hindi pa rin sinusuko ni Vice President Inday Sara Duterte ang karapatan questionin ang due process nitong ginawa nila. Kasi ayon sa kampo ni BP Inday, talagang nilabag nila ang due process. At bukod dyan, yung kakampi nila mismo na supposed to be, ito pa nga yung unang nag-initiate ng impeachment noon. At yan nga si Valeriano mga kababayan. Hindi ko talaga ito makakalimutan dahil dito kay Valeriano. Ayan ito itong nasa gitna.
Si Franz Pumarin kasi ito, sa Quezon City din to, di ba? Di ba, lahat ng mga congressman sa Quezon City, mga kababayan, di ba, lumutang din ang pangalan na nabanggit din yata ito ni Gutesa. Kaya ang hirap mga kababayan talaga magtiwala ngayon sa mga congressman ngayon eh. No? Ilan na lang sa ating mga congressman ngayon yung mga matitino dyan na hindi nakatanggap or hindi nabahiran ng corruption itong Marcos administration. Kaya ngayon mga kababayan, despite na sila yung nag-umpisa, ito ngayon, wala na siyang nakikitang basihan. Kasi ang isa sa kanilang pinalutang lang, ito si Madriaga, na talaga naman paano nagkaroon ng bigla na lang, bakit? Nakakulong na pala ito noon pa eh. Di ba? Noong 2025 nakakulong na ito, bakit bigla na lang ngayon nila pinalutang? Isipin nyo nga yan mga kababayan. Ba't ngayon lang yan? Pwede naman pala yan noon. Ba't hindi nila inano? Kaya yan ang sinasabi natin mga kababayan. Basura na po itong impeachment nila. Abangan na lang po natin ito sa dam site o sa basurahan, no? Eto. Dito natin tatapusin ito ating video. Dahil itong si Lacson, dapat isang tabi na yung parliamentary courtesy, no? Dito si Lacson nagsusumiksik eh. Ayaw niya nang paimbestigahan itong mga dating Marines, no? Dahil takot siya. Mayroon yatang kinatatakutan si Lacson na mabulgar dyan sa Senate hearing. Ano kaya, Lacson, ano bang kinatatakutan mo na sasabihin ng mga ito sa harap ng milyon-milyon mga Pilipino? Nananawagan ng isang political analyst kay SP Tito Soto na mamagitan na sa bangayan ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Baka raw kasi madiskaril nito ang investigasyon ng Senado sa flood control fiasco. Kailangan na rin daw imbitahan ng Blue Ribbon si former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Gemino. Panahon na para isang tabi ang parliamentary immunity at imbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang paniwala ni political analyst Dr. Froilan Calilong. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Calilong na ang hindi pag-imbita ni Committee Chairman Panfilo Lacson kay Romualdez ang isa sa mga dahilan kaya inaakusahan siya ni Senator Rodante Marcoleta ng pagprotekta sa mga kaalyado ng Malacanang. For example, former Speaker Martin Romualdez, he has been cited by several people that are also implicated in this scandal. Several whistleblowers also mentioned his name, but he failed to appear. And parang ang lumalabas kasi rito, no, ang sinasabi ni Ping Lacson, Senator Lacson, is mayroong parliamentary immunity. Pero I really felt that in an issue with this level of magnitude, I think itong mga long-standing traditions na to pwede naman natin sigurong iset aside for the sake and the pursuit of something real and tangible and something that will really change the complexity and at least the perception ng publiko, no, regarding the scandal. Dagdag. Ayan mga kababayan, sa tingin nyo ba, dapat na ba isang tabi itong long time tradition? Tradition lang naman po ito ng Senado at Kongreso na courtesy, parliamentary courtesy. Ibig sabihin ba, respeto na ayaw nilang magpa-imbestiga sa kapwa nilang mambabatas. Mas mahalaga ba ang respeto ninyo bilang kapwa mambabatas kesa sa respeto ng mga milyon-milyong Pilipino na supposed to be inyong paglilingkuran? At nangako kayong maglilingkod kayo sa bayan? Hindi naman kayo nangako noong panahon ng eleksyon na sinabi ninyo, pag ako ang nanalo bilang senador or congressman, irerespeto ko ang aking kapwa senador. Irerespeto ko ang aking kapwa congressman. Pag may nag-akusa sa kanya na pagnanakaw, korupsyon, hindi ko siya pwedeng imbestigahan dahil katulad ko, inaakusahan din ako. Ganun ba yon? Baka ganun nga siguro. Kaya kailangan respetuhin dahil pagka tinanong yung isa, baka mamaya
pagka mapadala dyan tawag nito, maimbestigahan dyan si Martin. Baka magtututuro yan si Martin. Ito ano lang ha, ito joke scenario lang natin ito. Gawa tayo ng joke scenario. Halimbawa ngayon, napatawag na ngayon ni Martin Lacson si Martin. Andyan na si Martin. Andyan din yung mga Diskaya. Andyan din si Zaldico. Andyan din yung 18 dating Marines. Andyan din si Sergeant Gutesa. Lahat ng mga ito, Sergeant Gutesa, mga Marines, Diskaya, Zaldico, tinuturo si Martin. Ang dami nitong nagtuturo sa kanya versus isa lang siya. Aba siya, dali. Bakit ako lang? May mas mano pa sa akin dun, oh. Yun. Di nagturo. Paktay ka. Ito kaya, mga kababayan, ang kinatatakutan ni Lacson? Baka pag naimbestigahan or na-invite, nakarating dyan si Martin Romualdez, ay hindi niya na makontrol kung sino ang ituturo ni Martin Romualdez. Baka pati kayo dyan magkabukingan lahat-lahat. Baka lang naman yun. Joke senaryo lang yung Lacson. Huwag mong seryosuhin. Ang dapat mong seryosuhin, invite mo na si Martin Romualdez. At Martin Romualdez, naniniwala kang walang kasalanan, pumunta ka. Para makita natin, di ba? Kayo rin naman may sabi, bakit ayaw niyo sagutin? Sagutin mo. Di ba? Sabi niyo kay BP Inday Sara, nagnakaw si BP Inday Sara ng 125 million confidential fund. O, gusto niyong pasagutin, pinapapunta niyo dyan lagi sa Congress. Kayo ngayon, pumunta rin naman kayo. Imbestigahan niyo rin yung billion-billion na nawala ng pera ng bayan. 805 billion lang naman yan. Kaya niyo sagutin? Kung kaya niyo sagutin at ipakita ninyo na wala kayong kasalanan. Pag hindi niyo sinagot yan, makikita ng taong bayan, alam na this. Yun lang. Maraming salamat sa mga nakarating dito sa dulo ng ating video. Mag-shoutout muna tayo mga kababayan sa mga gustong magpa-shoutout. Teka ha. Ito, may mga gustong magpa-shoutout guys. Ito. Asa na yan? Ayan. Watching from Baybay City, Leyte. Pa-shoutout sir. Shoutout sa'yo dyan. Dundo Abinuha. Shoutout sir, Beamer Channel. Watching from New York. Min Kabuhat. Shoutout sa'yo, Min Kabuhat sa New York. Maalusi, good evening din sa'yo. Pa-shoutout idol, watching from Toyama, Japan. Always watching you. Ang wrinkles, idol. Sayang ang wrinkles. From Toyama, Japan. Saan ba yung Toyama? Taga Toyama, Japan ka pala, Awino. Kaya pala yung pangalan mo, Awino. Kala ko sa Europe ka eh. Japan ka pala ha. Japan! Kumusta na mga lapad-lapad natin yan? Malapad pa ba? Sa akin, wala nang lapad-lapad dito. Masikip-sikip na. Mirna Mariano, watching here in La Trinidad, Benguet. Oy, kumusta ang ating mga strawberry dyan? Gusto ko talaga yung maasim. Strawberry yogurt, yun. Favorite ko talaga pag pumupunta ako ng Baguio. Grabe, namamakyaw ako niyan. Mga binibili ko diyan mga 40 hanggang 50 yung parang mineral water na baso, na bottle. Ganon, ang dami ko pong binibili niyan. At yan ang parang pinaka merienda ko plus yung kiniing, talaga naman yung kiniing na yan mga kabayan. At saka yung itag. Pasensya sa mga pronunciation na naimbang aldaw kada kayo amin. Ita Baguio nag-imas dayta kiniing kada itag kada strawberry yogurt. Mamiss ko manon. Ay na. Pedronay pa. Pedronay yata. Watching from Firenze, Italy, District of Italy South.
Wow, meron pa. Baka Pedronay nga ito, o Pedroni. Pedroni, shoutout sa iyo dyan sa Italy South. Meron palang north ng Italy. Good morning, have a good day sa ating lahat, lalo na sa iyo, Vimar, watching from London, UK. Si Hariraj Dula. Yan, Apakabar. Watching from Melbourne, mabuhay ka sir. Renato Rasinis. Wow. Shoutout din sa iyo, sir. Carmelita Sulit. Wow, thank you very much. Welcome po. Shakina Madhuse. Hi, Sir Bimar. Hello din po sa iyo, Shakina. Hello, Bimar. Hi din po sa iyo, Ate Charilo. Protect Bimar Channel. God bless you. Sabi ni Aris Miranda. Oy, thank you sa iyo, ma'am. Ay, sir. Thank you. Shoutout sa inyo. Tagasan kayo. Praying for former President Duterte. Serlita Ampuan. Favor po ako doon sa tindi bago si Putin ni VP Sara. Shout out po OFW Kuwait from Mindanao. Always watching you. Sis Sweetie Barat. Okay lang yan kung barat ka pag walang pera. Pero pag may pera ka, maging galante ka rin paminsan-minsan. Ano ba yung favor po ako? Ay, pabor. Pabor po ako doon sa tindi. Ay, tama, yun. Yan, ito na nga ngayon. Sinagot niya, last hour niya na sinagot. Sweetie Bird, Sweetie Barat. At saka last hour talaga, 4:30, sinagot niya. VP Sara for President 28. Leandro Aborda. Watching from Bremen, Germany. Bravo at palayain na si Tatay Digong, sabi ni DJ Maki Helmuth ba yun? Ganda naman ang pangalan. Rebecca Akun. Bakit walang protection ang mga ex-Marines? Wala nga po eh. Kasi mga sundalo rin naman sila, mga matatapang yan. Thank you so much, Japan. Thank you, sabi ni 54 Liura. Lanimel, thank you so much, Japan, for expressing in public your most concern to FPRRD. Sabi ni Ate Lanimel. Ito po sa Ate Lanimel, kapinsan po ito ni General Bantag, mga kababayan. Nasa Germany po yan. Kumusta na po kayo dyan, Ate Lanimel? Manang. Nakahay batak siguro, boss, sabi ni Alberto Sampayan. Siguro nga, boss, no? Hariraj Dula ulit. Yan na naman si Buying, bida-bida na naman. Tama ka dyan. Ate Charilo, hello uli. At Sara Duterte, laban lang, sabi ni Carlita Ampuon. Salamat, Lord, at may bansang nagmamahal sa aming Tatay Diggs. Sabi ni Clemente, yan. Shoutout sa iyo, Clemente. Team Replay, Sir Bimar, sabi ni Susan Rional. Shoutout sa iyo, Ma'am Susan. Go VP, Bilin Sagdan Kadagan Abra. Shoutout sa iyo. God answers prayer in due time, sabi ni Nelson Gatusan. Nida Makatangay, thank you Japan for supporting best president of the Philippines. What is right? Arigato. You stand down for what is right. A big yes to Attorney Guanzon, sabi ni Luz Ferrer. Oy, Vice President, no? Baka si Attorney Lacson, Attorney Guanzon na maging vice, no? God bless Japan, sabi ni Jocelyn Peria. Sara Marcolita, taon ding buto kami sa kanila. Yon, Marcolita naman yung iba, no? Okay, sabi ni Virginia Sibusa. Gregorio Rimulta, shoutout sa iyo. May God take care of you, PRRD, Japanese government, thank you, sabi ni Sara Abraham. Sana totoo ang balita, sabi ni Eduardo Pug. Totoo po. Okay mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Kung nakarating ka po dito sa dulo ng aking video na to, comment ka po, pa-shoutout Bimar at katagasang kayo at masasabi ninyo sa ating pinag-usapan ngayon. Pilipinas, as always. Bye-bye!